yung mga kailangan natin na tools para mapalit natin yung display niya. Yan, malaki na yan guys. 260 mm. Sa tingin ko yung stock niya 160 lang yun eh. Kaya maliit. Sa baba para umangat yung harap niya. Yan, para paikot natin yung gulong mamaya. Yan, gumamit ako dyan ng impact tools para mas madali yung trabaho. Then umiikot yung kabila. So umiikot yung kabila. So, kailangan kong kumuha ng ng plies. Yan. So kailangan siya para matanggal natin yung gulong. Yan. Ilaila lang natin yan para matanggal natin yung gulong. So ngayon tatanggalin na natin yung mga bushing niya at tatanggalin na rin natin yung niya, yung mga bolt niya sa disc. Kumuha pala ako dyan ng pangtanggal ng disc niya. Tatanggalin na natin yan para malagay natin yung malaking disc na ipapalit natin. Yan. Max speed lang ang malakas. Yan, papakita ko lang sa inyo, 4 na bolt lang pala siya. Pero yung nakita ko dun sa sa Honda Click 160, 6 yung bolt niya eh. 5. Pero yung Honda Click 125, 4 lang. Yan, simulan natin tatanggalin. Para makita nyo pa tatanggalin. Allen wrench na yung kailangan dyan. Yan. Ang liit talaga ng disc niya dati. Yung ako, i-review natin yan, yung yung kung okay ba, malakas ba yung brake niya nung nagpalit tayo ng disc or ganun pa rin. Yan, ikabit na natin yung yung disc niya para para makita nyo kung ano yung difference niya. Kasi malaki na yan eh, 260. Tapos yung stock niya nasa 1 lang, nasa 160 lang yun eh. Hindi ba? Ang ganda niya. Halos magkalaki na sila ng mags. Konti na lang. Yan. Kabit na natin guys. Yan, kumuha ako ng glue. Wala akong thread locker. Kaya glue na lang. Pwede na yan. Dumidikit naman yan eh. Pero kung may thread locker kayo, mas maganda. Lagyan ko lang yan para para mas okay siya. Mas may dikit pa may kapit. Kasi umiikot yung gulong natin mabilis. So, pero kahit may thread locker na yan guys, dapat i-double check nyo pa rin yung mga nut yan. Kasi dati, nung di pa ako nagpalit niyan, naramdaman ko may tumutunog sa harap. Yung pala lumuwag na pala yung mga bolt dyan. Hindi natin na-check, takbo lang tayo. Yung pala lumuluwag din. Kaya nagkaroon ng tama yung yung disc na stock. Sumahid siya tapos may bend kong konti. Kaya nag-decide na rin ako pumayad ng malaking disc. Mas malakas yung preno niya. Yan, higpit na natin ng maigi. Yung saktong higpit lang din. Pero mas maganda may thread locker Kasi pag wala kasi, pwede siyang lumuwag. Kaya lagyan ko ng glue dyan, pero bibili pa rin. Wala pa kasi akong nabili na thread locker.
So, pag makabili ako niyan, babaklasin ko ulit yan at lalagyan ko talaga para safe tayo. Yan, maganda niyan, di ba? Ang laki, parang disc siya ng big bike, yung dual disc, yung kapag kabilaan. Yan, kabit na natin. Kailangan nyo ng tools na ganyan guys ha. Tapos, kailangan nyo yung tanggalin yung caliper ba tawag niya dyan. Kaya na yung tanggal kasi di kakasya yung disc pag di nyo tinanggal yan. At isasalpak nyo lang, hindi. Dapat mas nauna yung gulong na pagsalpak. Tapos, tsaka nyo siya ibalik. Yan, kinuha ko pala yung bracket niya. Extension niya. Yan yung mauuna guys na ilalagay nyo. Tapos, yung bracket na dun sa nakalagay dun sa ano na, sa stock, hindi nyo natatanggalin yun. Parang idudugtong lang. Idudugtong nyo lang siya. Kailangan nyo ng flower niyan. Ako bumili ako sa DIY ng gamit para matanggal ko yan. Kasi hindi siya Allen wrench na yung parang pa-kwadrado lang. Flower siya eh. Pero pwede nyo naman palitan yan, yung bolt na yan ng yung mga binabibentang alloy, yung normal na na bolt. Para yung pwede sa socket, pwede sa Yan, titingnan ko ngayon dyan guys yung kung paano siya. Kasi first time ko rin naman ikabit yan. So, titingnan ko kung sakto na siya. Yan. May kasama na pala siyang bolt.
Higpitan na natin ng konti. Yan. Tapos, okay na. Smooth. Ganda niya guys. Ganda niya tingnan. Sobrang ganda. Nakakapogi ng motor. Okay.